Dalawa basically ang pabo sa Pilipinas. Yung old line, yung heritage or native na breed. Ito yung closer sa wild species. Mas matibay yun, no? Mas matibay sa elements, mas masarap. Kaya lang, in terms of laman, in terms of karne, mas malaki tong broad-breasted. Yung ating heritage lines, umaabot lang siya ng 4 to 5 kilos maximum weight. While our broad-breasted turkeys, umaabot siya ng maximum weight of 20. May recorded tayo sa Davao, umabot ng 22. Fattening nila ng broad-breasted. So talagang malayo. As a review, no, kakasimula pa lang ng mga tao mag-alaga ng broad-breasted turkeys. Sa Manila, may mga ilang farms na nakita ko, sa Luzon. Sa Visayas and Mindanao, mabibilang lang din natin yung mga breeders pa, no? Ako naman, as far as I know, sa Zamboanga, pioneering tayo sa broad-breasted turkeys. Well, yung turkey naman, no, talagang for meat production siya, for meat consumption rather, no. Kaya yung turkey talaga in Europe and in America, ang talagang they are raised for meat purposes. In fact, yung turkey talaga is the emblem of the Thanksgiving in America, no. You can have your ala Thanksgiving ng Amerika na emblem sa hapagkainan ng bawat Pilipino. At syempre, masasya kayo dahil ang presyo nito is 400 pesos or 450 pesos per kilo. Ang live weight. At gaano kalaki at ilang kilo ang isang full grown for food production na? Yung broad-breasted, umaabot tayo ng 20 kilos at the average. No? Wow. So, kayo na mag-compute 20 times 400 pesos. 450 for live weight. So, parang kutsinilyo na ang presyo. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri ngayong episode, mga pabo o turkey naman. Due to popular demand sa ating mga viewers sa mga nag-comment, nag-request na talakayin natin ang usaping pabo at pag-aalaga ng turkey. Dumayo pa tayo dito sa Zamboanga City. Papakilala natin ang isang backyard farmer ng mga pabo, si Sir... si Jericho Bustamante. Hola, buenos días, Capoblanos de Pilipinas. Chabacano. Magaling mag-Chabacano. Ang sarap pakinggan ng ating Espanyol na pananalita. Chabacano, yeah. Maraming salamat po sa pagpapaula. Maraming salamat din for the feature. At itong mga alaga natin, ang tawag sa sisiw ng pabo ay Poults. Turkey poults. Ayan. So, anong klase po ng pabo itong hawak natin, sir? Ito yung hawak niyo po ay yung Red Bourbon. Ito naman ang hawak ko ay broad-breasted Nicholas White. Yan yung sa mga American at sa tradition na malalaki, matataba. Yes. At saktong-sakto ngayon is Thanksgiving na sa kanila. Yes, November. Ayan, November and tayo holiday season. Kung gusto nyo ng maiba bago dyan sa ating mga queso de bola at saka mga hamon, ng mga bilog-bilog, palitan na lang natin ng pabo na mas matataba. At syempre, masasya kayo dahil ang presyo nito is 400 pesos or 450 pesos per kilo. Ang live weight. At gaano kalaki at ilang kilo ang isang full grown for food production na? Yung broad-breasted, umaabot tayo ng 20 kilos at the average. No? Wow. So, kayo na mag-compute 20 times 400 pesos. 450 for live weight. So, parang kutsinilyo na ang presyo. At it's a growing industry, it's a growing community. Sabi nga ni Sir, parang dito sa Zamboanga ang pioneer ng pag-aalaga ng big breast. Broad-breasted. Broad-breasted. Papakawalan ko na to, Sir. Okay, sure. Yung magagalit, parang tinamaan ako ng ipot. Hindi naman. So, pakinggan nyo po ang kanyang pagbabahagi. Kung gusto yung matutunan, at syempre itong bagong variety na ating ini-introduce sa ating community at growing popularity sa buong Pilipinas, ay pakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi para matutunan natin kung paano magsimula, paano mag-breed, ano nga ba ang mga dapat nating iwasan, ano ang kanilang mga sakit. Yan po ay pagbabahagi, kaya makinig po kayo sa kanyang mga ituturo sa atin dito po sa Agri. Buenos dias! Ako po ay si Jericho Bustamante, taga Putik, Zamboanga City. Nandito po tayo sa aming bakuran
kung saan makikita nyo yung mga pabo at ibang mga fancy chickens. This is around 800 square meters. Well, basically, ang pinakamadami yung ating turkeys, no? Yung broad-breasted turkeys. At yung iba naman, yung mga fancy chickens natin, tulad ng mga golden and silver Sebrights. Meron din tayong Dong Tao or otherwise known as the dragon chicken. Meron tayong silkies and iba-iba pang mga fancy lines na manok. Ayan, so pag-usapan natin, sir, ng konti, no? Ang itong, paano kayo nagsimula dito? Well, basically, an animal lover, no? At talagang nung nalipat nga kami sa malaking lugar, naisip ko na i-maximize yung backyard. At syempre, sa panonood ng mga contents din sa social media, na discover natin na may bagong strain sa Pilipinas ng mga pabo. At ito nga yung broad-breasted turkeys. Dalawa basically ang pabo sa Pilipinas. Yung old line, yung heritage or native na breed. Ito yung closer sa wild species. Mas matibay yun, no? Mas matibay sa elements, mas masarap. Kaya lang, in terms of laman, in terms of karne, mas malaki tong broad-breasted. Yung ating heritage lines, umaabot lang siya ng 4 to 5 kilos maximum weight. While our broad-breasted turkeys, umaabot siya ng maximum weight of 20. May recorded tayo sa Davao, umabot ng 22, fattening nila ng broad-breasted. So talagang malayo as compared to the native or the heritage breed. Well, yung turkey naman, no, talagang for meat production siya, for meat consumption rather, no. Contrary to what others think, hindi sila katulad ng mga manok where ang habol natin ay yung kanilang itlog, no. Hindi sila ganun kalakas mga itlog katulad ng mga manok. Kaya yung turkey talaga in Europe and in America, ang talagang they are raised for meat purposes. In fact, yung turkey talaga is the emblem of the Thanksgiving in America, no? As I review, no, kakasimula pa lang ng mga tao mag-alaga ng broad-breasted turkeys. Sa Manila, may mga ilang farms na nakita ko, sa Luzon. Sa Visayas and Mindanao, mabibilang lang din natin yung mga breeders pa, no? Ako naman, as far as I know, sa Zamboanga, pioneering tayo sa broad-breasted turkeys. Nabili natin to yung breeder from Cagayan de Oro City and Davao from 8,000, no? Exclusive of shipping fee. Roughly, sa market ngayon, we sell our chicks at day old to 1 month, roughly around 2,000, 2,500. Month old, around 2,500. Depende yung kanyang age, no? Syempre, we have to consider the feeding rations that we give them. Sa ngayon, I haven't tried selling yung ready for slaughter dahil nga nag-start tayo nung first quarter of this year lang. Based on fellow breeders, they sell turkeys ready for slaughter around 450 live weight. At lechon na yun, no? Live weight yung measurement, ikikilo yun, 450, tapos ililechon na siya. Pag nag-20 kilos siya, sa 10 kilos for 4,500, around 9,000. Parang lechon baboy. Kaya lang ito healthier, di ba? Minus the cholesterol, you can have your ala Thanksgiving ng Amerika na emblem sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Ito ang ating breeder number 1. Ito yung Red Bourbon, no? Red Bourbon turkey. Meron siyang dark na variety, meron naman siyang light na variety. At ano po yung kaibahan nito sa big breast, itong Red Bourbon? Well, itong Red Bourbon, kasing naging kasing laki na siya ni broad-breasted. Pero based sa identification, hindi pa siya na-consider as broad-breasted dahil sa kanyang bone structure. Pero when it comes sa timbang ng timbang, mas malaki siya kaysa sa heritage. So, umaabot ng ilang kilograms ang pag... Ito ngayon, yung fattening time niya, umabot siya ng mga 10 kilos. 10 kilograms Yes, din. yes. So mas malayo pa yung hahabulin sa big... iba yung broad-breasted. Talagang mabigat. Mas malaki siya sa heritage natin. Yes. Ayan. So, considerably okay na okay din itong alagaan. In terms of size, talagang maximize din. Dahil nga bago siya sa market, being able to have a price drop, nakadepende syempre yan sa manufacturer ng feeds, no?
Dahil yung cost of raising or fattening the turkey, medyo costly siya pag maghahain tayo ng commercial feed ration. Kaya lang, for the full-time farmers actually, may alternative naman sila. We can make use of the organic feeds. Azola, pwede. Actually, yung saging pwede. And other vegetables, tinatapon sa merkado, mga palengke. Pwede nilang kunin yun. In fact, kahit yung sapal ng nyog, pwedeng i-mix sa feeds to basically reduce the cost of feeds, no? Meron din tayong madre de agua, some grasses na kinakain ng turkey. But that's still practicable, feasible for full-time farmers, no? Although kagaya ko na nagtatrabaho sa umaga, farmer sa hapon at gabi, we resort to commercial feed rations, no, rather than etong organic. Pero pag weekends naman, diba, may mga dahon tayo ng saging or bark ng saging, tsaka peels, no, pwede yun. Pwedeng ihalo sa feeds yun. Nakaka-reduce ng cost of of fattening. Ideally, 2 times ang pakain sa poultries, no, sa manok tsaka sa turkeys. But of course, ang ginagawa ko, yung ration talaga nila sa hapon na pagdating sa bahay. At tila na na sila, nasanay na rin sila. At it works well for me. Pero ideally, talagang morning and afternoon ang pakain. So, para sa mga newbie sa pagpapabo o pag-aalaga ng turkey, kitang-kita naman natin yung pagiging chunky at pagkamacho ng lalaki. Sila talaga yung chunky talaga. Yeah, kahit anong variety ng pabo, pag lalaki ganyan. Ganon. Sila yung talagang gumagano ng hahabol. Macho-macho. Macho-macho. Madalas siyang nakahabol yung lalaki talaga. No? Yes, lalaki. Kasi nung bata ako sa mga probinsya, takot na takot ako sa pabo ng hahabol, nananalpok. Yung babae, medyo may kalitan talaga yung pangangatawan. Yung babae naman, ito, is heritage na Royal Palm. Kino-crossbreed natin sa broad-breasted para ma-upgrade. Pwede tayong mag-upgrade. Pwede mag-upgrade. Ayan. So, another topic po yung ating pag-upgrade ng technicalities when it comes to hatchery and breeding. Technically, yung inyong heritage po, no, paumpisa, is pwede nyo palang i-upgrade. Mga ilang stage po ng upgrading yan ang selective breeding ninyo? Well, kung sa genetics, mas matagal yung experience ko sa manok tsaka sa aso. Actually, second generation, nakukuha naman na yung size. No? Sa turkey, tingin ko, ganun pa rin. Second generation, okay na rin yung size niyan. Ayan. So, kung marami kayong mga broodstock, mga breeders ng heritage, hindi naman kailangang ikal lahat. Yes. Pwede na kayong bumili ng female na big-breasted or male, whichever the case. Or male. Yes. Ideally, male dapat, no? Usually, kasi yung ratio natin 1:6 or 1:7. So, pwedeng isang male sa bawat 7 hens. Napakaswerte naman. Ang daming babae. Nagmamature sila as breeders when they reach the age of 7 months. You will observe, no? Yung mga lalaki in-expand yung kanilang mga feathers, nagpo-flaunt ng feathers. That's a manifestation na they're starting to flirt with the females, no? Yung female naman, usually nagsa-start mangitlog, yan din, 7 months up. Yung special care, yung paligo, nasa once a month, no? Parehas, both male and female. Yung deworming, 2 to 3 months, every 2 to 3 months. Nagkakaiba lang tayo sa feeding rations, no? At saka sa feeds. Iba yung feeds for breeders na female, sa hens, iba naman sa tom o sa lalaki. Dahil mas high protein yung kailangan ng babae dahil nagpo-produce sila ng eggs, no? High protein and high calcium feeds. Kaya may breeder formulation yan. Yung sa mga tom naman or lalaking pabo, meron ding special pellets and mixture for quality sperm production ng ating mga toms. I think I have 15 or 16 breeders, no. Sa experience ko, wala naman siyang season na hinahabol o inaantay. Although ang breeding season during summertime, no, dahil ayaw ng mga tong birds, no, ayaw ng maulan, ayaw ng malamig.
So ideally pag maaraw ang gusto nilang breeding season. Dahil ano naman, controlled naman yung environment natin, all year round pwede nating i-breed, no? Nasa pakain lang din, may mga suggested na feeds for breeders to induce yung kanilang egg production. Gaya na sinabi ko, yung sa egg production naman, hindi sila kagaya ng mga manok. Minsan every other day, minsan consecutive days meron. Pero roughly yung average na, mga 4 to 5 eggs per week yung turkey. So, sir, ito nasa likuran natin. Ano to? Ito yung ating incubator, no? The 150 setter. Fully automatic. Dito natin nilalagay yung ating mga fertile eggs. Ilang eggs ang capacity niya? 150. 150 na eggs. Yeah. And ilang days po yan bago siya mapisa? Well, yung turkeys, nasa siya, 27 to 30 days bago mapisa. 30 days yung maximum. Beyond that, pag umabot ng 31st day, hindi na mapipisa yun. I see. So, nabanggit niyo kanina, sir, no, pwede silang mag-itlog every week na kapag-produce kayo. Yes. Almost parang on the average, sa isang linggo, ilan ang na-harvest ng itlog? Average 5 eggs per week. Per week? Per turkey hen. Okay. So most likely parang Nasa, almost every day din meron. Yes, almost every day. Yeah. So paano yun, sir, kino-consolidate bago ilagay dito? Paano yung process? Well, kung nakikita nyo yung compartments niya, no? Pag mangingitlog yung hen, i-harvest namin. Pag umabot siya ng 7 eggs, at least, isasalang na sa incubator para yung batch niya, tigsa 7 sila na mag-hatch. Sa isang tray. Sa isang lugar. Sa isang lugar. May batch sila sa date. Siyempre, may markings tayo gamit ng lapis sa date, no? Tsaka sa anong klaseng turkey ang itlog. So most likely every week may nakasalang talaga. Yes, kayo. every week. I acquired this knowledge from mga veterano and from research, no. It is highly discouraged to put the turkey sa soil pag nasa 3 months below. So talagang naka-cage muna yung first 3 months niya. But as soon as it reaches 3 months, pwede na siyang i-free range. Well, gaya ng any living organism or tao, yung stage na yan is for the poults to develop their immunity. Pag i-expose natin sila agad sa soil, sa natural elements, ang pwede, baka hindi pa kaya ng kanilang immune system at pwedeng mag-cause ng mortality at ayaw natin na mangyari yon. So it's better for them to be caged from hatching first day to 3 months. At least doon, we can boost their immunity by giving vitamins. Yung iba, ayaw nila mag-immunize, but ako, I subscribe to immunization. Yun naman talaga yung ayaw natin sa livestock production, yung magkasakit, tapos might lead to mortality. Tulad ng ang tawag namin dito, atay-atay. Kaya nag-immunize kami ng B1B1, Gamburo, Lasota, at yung common disease din ng turkey, yung fowl pox. No? So we make sure that we immunize against fowl pox. Well, it happened to me early this year to some of my poults. Agapan naman ng antibiotics. Meron namang antibiotics for that disease. Na fully recovered na. Yun lang. Kung madami kang sisiyo at you will administer antibiotics sa lahat ng sisiyo, mas mahirap at mas time consuming kaysa nung maliliit pa sila at naturukan na natin ng fowl pox vaccine. Mas lesser yung ating efforts na malalaan. So ito na yung ating superstar. Sakto. Ito yung broad-breasted Nicholas White. Actually, dalawang klase yan eh. Broad-breasted Nicholas White. Yung isa yung broad-breasted bronze. Ito yung white. Ito yung white. Yung pinaka-sikat na variety. Bakit po mas gusto nila ng puti? Dahil siguro sa backyard mas maganda tingnan yung puti. Mukhang malinis. Actually, depende pa rin naman. Beauty lies upon the eyes of the beholder. Yeah, depende sa tumitingin talaga. At ito, sa tingin ko sa una, pagka talagang hindi kayo masyadong masinop sa inyong cage, magiging mukhang dugyutin kasi
puting-puti siya. Oo. Sila ba kailangan paliguan din? Yes, ang ginagawa ko every month, no? Yan ba kailangan ng human intervention ng pagpapaligo or bibigyan nyo lang sila ng parang pond nila? Human intervention talaga. Kailangan, no? Meron tayong shampoo na ginagamit para sa mites. In that case, it will retain their being healthy. Kasi Pagka masyadong maraming hanip, kumbaga. Yes. Oo. Huwag nyo pong paramihin yung hanip, no? Anak ng hanip. Ayan, so isang importante yung grooming din ng inyong mga turkey. Na lalong-lalo na pagka infested na ng mga hanip, lalo na kung backyard kayo, kasama nyo yung pamilya nyo, iyan baka pumasok din sa mga kati-kati ng inyong mga chikiting. Well, at the onset, ang layunin lang talaga natin is to raise, no, for family consumption. Siyempre, we want to replicate yung feeling of the Thanksgiving in the Western culture. At yung pabo naman, integrated naman sa Pilipino nung unang panahon pa. Kaya we started raising itong turkeys sa backyard. We also saw the demand. No? People started to inquire. They were also astonished with the emerging broad-breasted na type. No? So, we also sell yung ating mga turkey poults. Poults ang tawag sa mga sisiyo ng turkey, no? To basically facilitate, meron din silang breeding materials in the long run. At the same time, para makabawi rin tayo sa ating, sa overhead, sa feeds and the rest of the expenses. Ngayon, I think I have around 50 or 60 poults available, no, dito sa backyard at ready to for release for those who are interested to start their turkey production or turkey farming. Ayan, so ito naman ang ating ating broad-breasted na bronze. Bronze, no? okay. Ito, kitang-kita, 4 to 5 months na to. Talagang mas malaki na siya kaysa sa heritage. Tama nga kayo, sir. Depende sa tumitingin kung ano yung mas maganda. Mas nagandahan ako sa bronze compared dun sa puti. Yeah, kasi parang pagka tago yung kanilang kadugyutan. Correct. At saka makintab-kintab yung pagka-bronze niya. And pag babae, sir, paano ba nila ma-identify kung lalaki or babae? Well, basically, itong parang ilong nila, mas mahaba yung sa snouts lalaki. Nila. So ito, yung maliit naman, babae. Babae. Ayan. When it comes to the size Talagang mas malaki yung lalaki. Talagang macho. habol natin. Pag meat production, mas gusto natin, mas maraming lalaki. Yung lalaki kasi yung kinakatay talaga. Yes. So, bihirang-bihira ba nagkakatay ng female? Yes. Usually, yung females, kinakatay natin pagka calling time Calling na. Umabot na ng 3 years. Mahina na sa pangingitlog. That's the time we call. I see. So, for food production, meat production, yung talagang mga big breast na nakikita natin na nasa mga pictures, mga Thanksgiving, yan Lalaki. is mga lalaki Yes. po yan talaga. So, mas marami yung lalaki natin na kinakatay. Yes, Yan. correct. Between March and now, ang nakatay ko at 4 or 5. Those were all yung mga old lines ko na heritage turkeys because I had to cull. Ang iniwan ko na lang yung mga broad-breasted na males. So lahat ng heritage na males, kinatay ko. In fact, meron pang 2 sa freezer ngayon which we are scheduled to roast itong holiday seasons. Yan, hindi ko masagot yung idea na shelf life na naka-freeze. But kamakailan lang yung kinatay namin 3 months ago, inadobo namin, wala namang masamang lasa nung dinifrost namin. Okay pa naman siya. Masarap pa rin. Sa Amerika, yung pinakasikat yung lechon na pabo, roasted turkey tuwing Thanksgiving at na-adapt natin to. We also roast turkeys, no? But aside from that, nasubukan din natin yung pag-aadobo ng turkey. Malapit siya sa kambing yung kanyang lasa. So pwede siyang adobo at pwede rin siyang basically any Filipino dish na gusto natin. Afritada, caldereta, nasubukan natin. Talagang may distinct siya na taste na masyado siyang savory
na talagang magugustuhan ng ng panlasa ng Pinoy. Isa lang masasabi ko, marami kasi nag-indulge sa ganitong industry purposely for money making. For some, it might have worked, but it will not sustain you. Kailangan una muna hobby and passion, bago magiging negosyo. Karamihan ng mga kasama natin sa ganitong endeavor, talagang may passion for taking care of animals, raising farm animals, and it just happened to become a business venture eventually. So at least your passion will fuel you in raising these animals. At the same time, yung joy and yung exciting na ginagawa mo, yung excitement will propel you to enter into this kind of pagnenegosyo. I would say it has a bright future, granting government assistance would come in. Kagaya ng rabbit racing, if you remember, nung panahon ng pandemya, nagsimula, pioneering din kami sa Zamboanga noon, through the mentorship of Art Veneration ng Luzon, Okay nung una, kaya lang pag walang government intervention, medyo nahihirapan yung common farmers dahil nga sa cost of production. But when there is government intervention and feeds are lowered, I think doon lang naman nagkakatalo sa cost of production. Walang imposible pag may ample government assistance sa ganitong mga endeavors. Especially for those who are in the rural, sa mga areas, sa mga probinsya. Alam naman natin, malalawak yung mga bakuran natin, Instead of depending from commercial sources, we can maximize our land area by raising our own food. Pwedeng actually, hindi lang turkey, you can raise rabbit, syempre mga manok at yung pinaka-accessible and easy livestock. Sa pamamagitan doon, we cannot now have any reason to say na magugutom dahil sa kahirapan, Magugutom lang yung ayaw magtrabaho. In order for us to be more practical, let's try to raise our own food. And there you go, nawa po ay may natutunan po kayo sa ating episode. Isa po ito sa kauna-una nating episode at siyempre abangan nyo pa po ang mga upcoming episodes natin na dadalawin natin ng iba't iba pang mga farmers na nag-aalaga ng pabo all over the Philippines para mas mapalawak natin ang pag-share ng kaalaman sa pag-aalaga nito at masasabi nating bagong industriya dahil may bago tayong variant na nandito na rin sa Pilipinas na 22 kilograms ang pinakamalaki. Siyempre, again, thank you so much, sir. Kayo ang pioneer dito sa Zamboanga City and kayo rin po ang kauna-unahan na nag-share ng kaalaman sa Agri para sa ating mga kababayan. Maraming salamat din at of course, the pleasure is all mine. And isa po siyang ehemplo ng ating mga gilid bahay na katulad na ito ay pwedeng-pwede po natin ma-maximize yung ating space na ganito. Pwede tayong mag-alaga for personal consumption, premium na pagkain para sa inyong pamilya, special occasions, birthday, celebration, holiday, or special someone na magiging bisita ninyo na talagang mapapawaw ang inyong bisita dahil 22 kilograms napakalaking turkey ang nasa hapagkainan. At kung gusto namang maging negosyo, emerging industry, unang-unang negosyo, ang market, syempre, dahil bago, kulang ang supplier, kulang ang credible supplier at mentors. Kung pag-aaralan nyo, nandito na ang ating mentor. Siya na rin ang magsusupply sa inyo, lalong-lalo na kung nandito kayo sa Mindanao. Kung wala dyan pa sa Davao, bumiyahin na lang kayo papunta dito sa Zamboanga City. Kung nasa Huluman kayo, pwede rin kayong pumunta dito. Within Mindanao ay nandito lang si Sir sa Zamboanga City. Sir, imbitahan nyo sila ulit. So muli, we invite everyone who are into backyard farming or nagbabalak na mag-livestock production. Join us, Lina. You can start your own backyard farm, in
in your own area. Yeah. At kung kayo naman ay talagang aggressive na gustong malakasan agad, mag-expand agad kayo, maganda ang inyong lupa, malawak, nandito na rin ang mentor na pwede nyo na rin maging consultant sa pagsiset up ng inyong sariling hatchery at ganun din ang sa inyong pag-grow out ng mga malalaki, makikisig at matatabang mga pabong katulad ng meron si Sir dito. Agree ba kayo, Sir, sa agree? Agree sa agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.